Tapos ang hatian natin 60-40, 40 sa'yo. Alam mo, isa pa yan sa dapat nating ayusin eh. Pag-usapan natin yan. Masyado malaki nakukuha mo. Oy, tandaan mo, wala kang tatrabahuhin kung hindi dahil sa akin. Sige na, kahit na 70-30 na lang hatian natin. Di pwede, no? Daya naman ito. Pati nga sa tip ko, nakikihati ka pa eh. Aba dapat lang. Tag team kaya tayo. Wala kang trabaho kung wala ako. Wala akong sahod kung wala ka, kaya quits lang. Kailangan ko kasi ng pera ngayon eh. Bakit? May pagkakagastusan ka ba? Kailan ba ako hindi na kailangan ng pera? 6 na bunga nga pinakakain ko. 6? Akala ko ba nagtana na yung panganay nyo? Oo nga, nakipagtana na siya. Bad trip nga yun eh. Tinakasan kami. Pinasa sa akin ni ate lahat ng responsibilidad niya. Madaya yung mga taong ganon. Eh di ba dapat 5 na lang ang pinapakain mo? Kasama ka na dun? Sino pa ba yung panganin kundi yung chewing kong batugan? 2 buwan nang walang trabaho tapos ang lakas pang uminom. Ibang klase din yung si Mang Arnold, no? Imbis na kayong alagaan, siyang inaalagaan nyo. Ay, sige na nga. 70-30 tayo. Pero ngayong gabi lang, ha? Talaga? Salamat, tol. Wala yun. Oh, eto na. Nag-reply na yung kausap ko. Oh, ano sabi? Ihanda mo na sarili mo. Papagurin ka nito. Ayos lang, marami akong reserba. Saan daw? Susundin ka raw sa may tabi ng terminal ng bus. Tol, di kotse to, kaya galingan mo. Baka sakaling bigyan tayo ng malaki-laking tip. Lamang ako pero ako na ang bumubuhay sa mga kapatid at uncle ko. Nakakahiyaman ang trabahong pinagkukunan ko ng pera pero eto lang ang tanging paraan para mabuhay kami, lalo na at ang kapatid naming si Ate Lala ay mas piniling sumama sa nobyo niya. Hindi ko nga alam kung ano nga ba ang mga nagawang kasalanan ng mga magulang ko noon. Bakit para bang sa amin napunta ang karma nila? Sa totoo lang, kaya kong tiisin ang umarap sa iba't ibang tao, ipagamit ang katawan ko para lamang mapunan ang pagnanasa nila kapalit ng maliit na halaga ng pera. Kaya ko itong gawin gabi-gabi para may makain kami. Pero ang hindi ko po kayang tiisin ay ang pagmamaltrato sa amin ni uncle ko. Tuwing hindi ko siya nabibigyan ng pambili ng alak ay maswerte na ako sa isang pasa, at tuwing nalalasing naman siya ay sa amin pa rin niya ibinabaling ang hinanakit niya sa buhay niya. May isang pagkakataon nga noon na na-dislocate ang buto kong kanang paa matapos akong itulak ni Uncle Arnold sa hagdanan dala ng kanyang kalasingan. Ilang linggo rin po akong iika-ika sa paglalakad. Sa mahabang panahon ay tiniis ko ang pambubugbog mula sa kanya, Papa Dudut. Tiniis ko ang masasakit na salita na ibinabato niya sa akin at sa mga pangiinsulto niya sa mga magulang ko. Pero may hangganan ng pagtitiis ng isang tao. Naubos na rin ang pasensya ko noon nang magpasya siya. Sa kanya ko ay diretsyo ang perang kinikita ko. Ni hindi nga niya alam kung anong trabaho ko, ang mahalaga sa kanya ay meron siyang pambili ng alak niya. Kaya isang araw ay napagdesisyonan kong tularan ang ginawa ni Ate Lala, ang layasan ang mala-impyerno naming buhay. Kuya, wag mo naman kaming iwan. Paano na kami? Hindi ko kayo iiwan. Magtatrabaho lang ako sa ibang lugar para mabigyan ko kayo ng mas maayos na buhay. Isama mo na lang ako. Ayoko maiwan dito kasama si Uncle Arnold. Please, kuya. Kailangan mong maiwan dito para bantayan yung mga kapatid natin. Simula ngayon, ikaw na ang panganay. Pero huwag kang mag-alala. Sinabihan ko naman si Jason na alalayan kayo kapag nangailangan kayo. Ang daya nyo! Ang daya-daya nyo ni ate! Marie, ginagawa ko to para sa ating magkakapatid. Walang mangyayari sa atin kung dito lang tayo. Gagatasan at gagatasan lang tayo ni Uncle Arnold. Lalayo muna ako para makapag-ipon. Kapag may sapat na akong ipon, kukunin ko kayo. Itatakas ko kayo rito. Pero sa ngayon, kailangan nyo munang magtiis. Paano kung saktan kami ni Uncle Arnold?
Katulad ng ginagawa niya sa'yo. Parang kung bugbugin niya rin kami. Matitiis mo ba yon? Alam kong walang kwenta ang tsuhin natin. Pero alam ko rin na hindi niya kayo kayang saktan ng mga babae. Nakita mo bang binugbog niya si ate? Hindi, di ba? O, sinaktan ka ba niya? Hindi rin, di ba? Ako lang naman ang kaya niyang bugbugin kasi sa ating magkakapatid, ako lang ang lalaki. Hindi niya kayo kayang pagbuhatan ng kamay. Alam mo kung bakit? Kasi nakikita niya sa inyo si nanay. Di ba sabi nga nila, lahat kayo minana ang itsura ni nanay? Samantalang ako, yung kay tatay ang nakuha ko. Oo nga, hindi niya kami binubugbog ng pisikal. Pero bugbog sarado naman kami sa masasakit na salitang sinasabi niya. Nakakasawa ng makarinig ng pangiinsulto mula sa kanya. Sawa na ako marinig kung gaano kawalang kwenta ang buhay natin. Kung paano pabigat lang tayo sa kanya. Sawa na ako sa araw-araw na takot na nararamdaman ko tuwing umuwi siya sa bahay. Ayoko na ng ganitong buhay, kuya. Kaya isama mo na ako. Uy, tandaan mo, hindi kayo pabigat. Ang totoong pabigat, yun, si Uncle Arnold. Sa totoo lang, dapat siya nga bumubuhay sa atin kasi mga pamangkin niya tayo eh. Tsaka bata pa tayo. Pero kabaliktaran ang nangyayari. Sana talaga pag alis ko, matauhan siya. Tsaka simulan niya na magbanat ng buto. Kailan ka babalik? Hindi ko alam eh. Basta, kapag nakapag-ipon na ako, kukunin ko kayo. Pangako yan. Saan ka ba magtatrabaho? Sa Maynila. Mas maraming oportunidad daw doon kaysa dito eh. Sabi ni Jason, mas marami akong pwede maging trabaho doon. Oh, si Jason na yata yun. Sige na, alis na ako. Baka magising pa si Uncle eh. Hindi na magigising yon. Lasing na yun eh. O sige alis na ako. Ikaw nang bahala sa mga kapatid natin ha. Mag-ingat ka doon, kuya, ha? Promise mo, babalikan mo kami rito. Kukunin mo kami, ha? Oo, kukunin ko kayo, promise. Konting tiis lang. Sige na, Marie. Alis na ako. Oh, Jason, ano na? Tagal mo, tol. Nandiyan na ba yung sasakyan? Kanina pa. Ikaw na lang hinihintay. Ang usapan, alas 11 ng gabi. Ikaw talaga. Hindi naman kita matawagan kasi wala ka namang cellphone. Pasensya ka na ha. Nagpaalam pa kasi ako sa kapatid ko eh. Oh, anong sabi? Gusto niya sanang sumama kaso sapat lang para sa akin tong perang na itabi ko eh. Wala nang ayawan to, ha? Anong plano mo pagdating dun? May nag-aantay na bang trabaho sa'yo sa Manila? Wala pa eh, pero bahala na. Poproblemahin ko na lang yun pagka nakarating na ako dun. Oh, sige na. Aalis na yung sasakyan. Nakisuyo lang ako sa tropa ko na isabay ka. Hindi ka na rin nila sisigilin ng pamasahe, kaya magpasalamat ka na lang sa kanila. Salamat talaga tol ha. Ikaw na munang bahalang tumingin sa mga kapatid ko. Sige, mag-ingat ka doon. Papadudod habang pababa ang sasakyan mula sa Benguet ay magkahalong kaba at excitement ang nararamdaman ko sa buong biyahe. Hindi ko alam kung anong klaseng buhay ang sasalubong sa akin sa Maynila pero kumpara sa buhay ko, kasama ang tsuhin ko ay mas gugustuhin ko na lamang na magsimula muli sa lugar na hindi pamilyar. Ilang buwan ko rin pinagplanuhan ang pag-alis ko ng Benguet dahil kailangan ko itong pag-ipunan. Pakiramdam ko noon ay para akong nakatakas mula sa impyerno. Para akong nabigyan ng panibagong pagkakataon para ayusin ang buhay ko. Buhay naming magkakapatid. Ipinangako ko sa sarili ko na gagawin ko ang lahat para makabangon mula sa kahirapan. Unang-una kong gagawin ay ang maghanap ng maayos na trabaho. Wala akong pakialam kung maliit lamang ang sahod o mahirap ang gawain. Basta ang kailangan kong unahin ay ang magkaroon ng trabaho. Yun nga lang papadudod, masyado palang naging matayog ang expectation ko sa Maynila dahil pagtapa ko sa lugar na yon ay sinampal ako ng isang nakakatakot na realidad. Ang mga inaasahan kong mangyari ay malayong malayo pala sa katotohanan ng buhay. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Sa Sampaloc ako na natili ng isang buwan, papadudot. Doon ako nakahanap ng murang bed space habang naghahanap ng trabaho. Pero hindi rin pala ganon kadali ang maghanap ng trabaho katulad ng inaasahan ko. Maraming ang pwedeng pasukang trabaho pero karamihan ay hindi naman tumatanggap ng walang tinapos. Mabilis na dumaan ang mga araw, kasabay nito ay mabilis ding naubos sa pagkain ng perang inipon ko ng ilang buwan.
500 na lamang ang meron ako nang umalis ako sa bed space na inupahan ko dahil wala na akong pambayad pa rito. Nang araw na yon ay napagtanto ko na ang inaasahan kong pag-asa na sana'y magpabago sa buhay ko ay mahirap palang abutin. Dahil walang kakilala at walang matutuluyan ay napilitan po akong maging palaboy sa lansangan. Ang ilang karton na napulot ko sa basurahan ang nagsilbing higaan ko. At kung saan man ako abutin ng dilim ay doon ako natutulog. Para akong batang naliligaw sa kalakhan ng Maynila. Yung hindi alam kung saan pupunta. Hindi alam kung ano ang gagawin. Naranasan kong matulog sa terminal ng bus, overpass, sa harap ng bangko at kung saan-saan pa. Sa unang pagkakataon ay pinagsisihan ko ang ginawa kong paglalayas. Pero sa awa ng Diyos ay muli ako nabigyan ng pag-asa ng makatulog ako sa harap ng isang tabsihan kung saan ay isang lalaki ang nagbigay sa akin ng oportunidad para bumangon muli mula sa pagkakalugmok sa buhay ko. Sino ka? Hindi ba dapat ako magtanong yan sa'yo? Natutulog ka sa harapan ng tapsihan ko. Sa inyo ba to? Naku, sorry po. Dito na po kasi ako inabutan ng antok eh. Hindi bali, alis na rin naman po ako. Hindi ka taga rito, no? Ha? Bakit nyo naman nasabi yan? May dala kang bag, nakasuot ka ng sapatos. Hindi pa naman gaano madumi yung suot mong damit. Hindi ka naman mukhang pulubi. Siguro wala ka lang matuluyan. Tama ba? Parang ganun na nga. Taga Benguet po ako. Anong ginagawa mo rito sa Metro Manila? Gusto ko po sana maghanap ng trabaho kaso walang gustong tumanggap sa akin eh. Hanggang sa naubos na lang po yung dala kong pera. Wala bang maayos na trabaho doon sa inyo? Ba't dito mo pa gusto maghanap ng trabaho? Sabi po kasi ng kaibigan ko mas marami raw pong magandang trabaho rito eh. Tsaka mas mataas daw ang sahod. Kaya minabuti ko pong lumuwas. Hindi niya naman po sinabi na pahirapan din po pala ang buhay dito. Ganyan talaga ang unang iniisip ng mga taga-probinsya na mas maganda ang buhay dito sa Maynila pero ang totoo, mas mahirap ang buhay dito. Ilang taong ka na ba? 17 po. Bata ka pa. Wala ka bang magulang? Ba't kayo nayaang lumuwas mag-isa rito? Wala na akong magulang. Sino nag-aalaga sa inyo? May tsuhin po ako pero wala namang kwentang tao yun. Gusto mo bang magtrabaho sa akin? Talaga? Sakto. Nangangailangan ako ng kasama rito sa tapsihan ko. Opo naman. Kahit ano pong ipagawa niyo sa akin, basta magkaroon lang po ako ng trabaho. Ayaw mo na bang magsimula ngayong araw? Kahit ngayon na po mismo. Ano po bang gusto niyong ipagawa sa akin? Gusto niyo po magwalis na ako dito sa labas? Mamaya pa tayo magbubukas. Pero una, baka gusto mong kumain muna. O baka gusto mong maligo muna. Sige po. Ilang araw na rin po akong hindi kumakain eh. Halika, pumasok ka muna sa loob. Teka, meron lang po akong tanong. Bakit niyo po ako gustong tulungan? Hindi niyo naman po ako kilala pero bakit kayo magtitiwala sa akin? Wala namang masama kung magtiwala ka sa kabutihan ng tao eh. Paano po kung hindi naman ako mabuting tao? Hindi nga ba? Hindi po ako mabuting tao pero ipinapangako ko po sa inyo na hindi rin po ako masamang tao. Di kung ganun, wala na tayong problema. Isa pa, nakikita kong sarili ko sa'yo. Probinsyano rin ako tulad mo. Minsan din ako nangarap na baguhin ang buhay ko. Kaya nakipagsapalaran ako dito sa Maynila. Naranasan ko rin yung nararanasan mo. Minsan din ako naging taong lansangan. Sa awa ng Diyos, eto na ako ngayon. May sarili ng negosyo. May pamilya na po ba kayo? Wala pa. Doon ako hindi pinalad. Siguro, hindi na talaga para sa akin ang pag-aasawa. Baka naman po hindi pa lang dumarating yung para sa inyo. Ilang taon na po ba kayo? Matanda na ako. Mahigit 60 na. Bata pa yan. Binola mo pa ako. Pumasok ka na muna. Maligo ka tapos magagahan. Mamamalengke tayo mamaya. Salamat po at binigyan niyo po ako ng trabaho. Ako nga po pala si Dave. Kayo po, ano pong pangalan niyo? Tawagin mo na lang akong Conrad.
Papadudot agad ako nagsimula sa trabaho ng araw ding yon. Matapos nga ang ilang linggong palaboy-laboy sa kalsada ay first time ko ulit na makaligo. Magsuot ng malinis na damit at mapakain ang kumakalam kong sikmura. Naging stay ako sa tapsihan ni Mang Conrad kung saan ako ang naging all-around boy. Ako ang nagsiserve ng pagkain sa mga customers, nagliligpit at naguhugas ng mga pinagkainan at naglilinis sa buong kainan. Minsan ay tumutulong din ako sa pagluluto, lalo na kapag sabay-sabay ang mga customers. Araw-araw ko ring sinasamahan si Mang Conrad sa pamamalengke. Sobrang laki ng paghanga at paggalang ko kay Mang Conrad na pinagkatiwalaan niya ang isang katulad ko. Habang buhay kong tatanawin na utang na loob ang kabutihan na ginawa niya sa akin. Maliban kasi sa trabaho ay binigyan niya rin ako ng libreng tirahan, maging pagkain ay wala akong binabayaran. Natutuwa daw siya dahil kahit papaano ay nasubukan din niya kung ano ang pakiramdam ng magkaroon ng inaalagaang anak. Katulad ni Mang Conrad ay natutuwa rin ako dahil first time ko rin magkaroon ng nakakatanda na nag-aalaga at concern sa kapakanan ko. Sa mga sumunod na buwan ay parang mag-ama na ang naging turingan naming dalawa ni Mang Conrad, Papadudot. Pero ganun pa man ay hindi ko pa rin maiwasang isipin ang kalagayan ng mga kapatid ko sa poder ng tiyuhin ko. Minsan ay nag-aalala ako kung nakakakain pa ba sila ng maayos o baka naman sinasaktan na sila ni Uncle Arnold. Sa halos 9 na buwang pagtatrabaho ko sa tapsihan ni Mang Conrad ay napagtanto kong matatagalan pa bago ako makapag-ipon ng sapat na pera para makuha ko sa Maynila ang mga kapatid ko. Kaya naman ang ginawa ko, Papadudot, ay bumalik ako sa dati kong gawain. Muli ay sinubukan kong ibenta ang katawan ko sa mga naghahanap ng panandaliang aliw. Walang kamalay-malay si Mang Conrad sa ginagawa ko tuwing gabi. Pero nang minsan umuwi ako ng madaling araw ay muntik na niya akong mahuli. Mabuti na lamang at mabilis akong nakapagrason dahil ayaw kong masira ang tiwala sa akin ni Mang Conrad kapag nalaman ito kung ano ang sideline na tinatrabaho ko. Mang Conrad, gising na po pala kayo. Ang aga niyo naman pong nagising. Gumising ako ng alas 3 para sana maaga mamalengke. Di ba nga may back order tayo para sa breakfast mamaya? Gigisingin sana kita kaso wala ka pala. Saan ka magaling? Pasensya na po. May pinuntahan lang po akong kaibigan sa labas. Hindi ko po namalayan yung oras. Pasensya na po. Hindi naman sa pinagbabawalan kita makipagkaibigan, ha? Bata ka pa kaya naiintindihan ko na minsan. Kailangan mo rin mag-enjoy. Pero sana wag mong kalilimutan ang dahilan ng pagpunta mo rito. Di ba sabi mo sa akin, gusto mo mag-ipon para sa mga kapatid mo? Gusto mo silang iahon sa kahirapan? Hindi ko naman po nakakalimutan yun. Huwag po kayo mag-alala, Mang Conrad. Hindi naman po ako gumagastos tuwing lumalabas ako. Mabuti naman kung ganon. Alam mo, natutuwa ako na mabilis kang nasanay sa buhay dito sa Maynila. Mas nagustuhan ko nga po dito kasi hindi po tulad sa probinsya na paulit-ulit na mukha ang laging nakikita. Dito po, sa sobrang dami ng tao, madami kang pwedeng maging kaibigan. Pero mag-iingat ka sa mga taong kinakaibigan mo. Marami rito ang tuso. Ang buhay dito sa Maynila, survival of the fittest, ika nga nila. Maraming mapanlamang, maraming hindi mapagkakatiwalaan. Kaya pag pinakita mong mahina ka at madaling maloko, maloloko ka talaga. Mang Conrad, alam ko po na bata pa ako pero ang hindi niyo po alam, subok na po ako ng panahon. Alam ko na po kung paano humarap sa mga tao. Diskarte po yata ito. Marunong na rin po akong kinatisin yung mga taong pwedeng pagkatiwalaan at yung mga taong hindi. Yun nga ang nakakalungkot eh. Bata ka pa. Dapat sinusulit mo ba ang kabataan mo ngayon? Pero heto ka't maagang hinubog ng kahirapan. Ganyan na ganyan ako noong nasa edad kita. Hanggang ngayon, wala pa rin nagbago. Hindi po ba dapat mas maganda na yun na maagang natututo ang tao para mas maagang mamulat at maging handa?
Huwag nyo na lang pong isipin na nakakalungkot yung bagay na yun kasi malaking tulong din po yun sa mga taong tulad ko. Kung sa bagay, may punto ka rin naman. O sige na, matulog ka na at magiging busy tayo ngayong araw. Akala ko po ba marami tayong order ngayon? Oo, kaya nga magsisimula na ako mag-prepare. Eh di tutulong na po ako. Wala ka pang tulog. Paano ko makakapagtrabaho ng maayos niyan? Mang Conrad, sanay na po ako sa puyatan. Sabi ko naman sa inyo ganito lang po tingnan yung katawan ko pero marami po akong ibubuga. Nako, huwag mong sanayin ang sarili mo sa pagpupuyat. Alagaan mo ang katawan mo. Itong batang to, umidlip ka muna kahit 1 oras lang. O sige po, pero kapag kinailangan niyo po yung tulong ko, gisingin niyo po agad ako ha. Sige, sige. Teka, ano itong nasa leeg mo? Ang alin po? Itong nasa baba ng tenga mo. Bukol ba to? Ah, yan ba? Hindi ko rin po alam eh. Bigla na lang pong tumubo yan. Meron din po dito sa kabila oh. Mas maliit. Eh ba't parang tuwan-tuwa ka pa? Ito na nga ba sinasabi ko eh. Pinababayaan mo kasi kalusugan mo. Mawawala rin po yan. Tsaka hindi rin naman po masakit. Kapag tinubuan ka ng bukol sa katawan, masakit man o hindi, ibig sabihin nun, may problema pa rin sa katawan mo. Mang Conrad naman, tinatakot niyo ako eh. Hindi ako nagbibiro. May kaibigan akong namatay dahil sa breast cancer. Nagsimula lang sa maliit na bukol sa dibdib, hanggang sa nalaman nilang cancer na pala yun. Hindi naman po siguro cancer to. Malalaman mo yan kapag nagpa-check up ka. Huwag na po, sayang lang pera. Mas mapapagastos ka kapag hindi mo pinatingin yan sa doktor. Okay po, sige po, ipapatingin ko na sa susunod. Pero ngayon, idlit na po muna ako ha. O sige na, matulog ka na. Ang plano sanang pagpapacheck up ay naurong dahil sa pagiging busy namin sa tapsihan. Sa mga sumunod pang buwan ay nagpatuloy ako sa pagtatrabaho sa kainan ni Mang Conrad at tuwing gabi ay palihim po akong tumatakas para mas mabilis akong makapag-ipon. Hindi ko alam kung napapansin ba ni Mang Conrad ang gabi-gabi kong pag-alis. Pero kung alaman niya ay hindi na niya ito binanggit pa sa akin. Mahigit 1 taon ako nagtrabaho sa tapsihan, Papa Dudut. Mabilis din po ako nakapag-ipon ng pera pero kapalit nito ay ang unti-unting pananamlay ng katawan ko. Na-HIV na siya. Kapansin-pansin na hindi na tulad ng dati ang pangangatawan ko. Mas lalo akong nangayayat. Hindi na ako kasing lakas kumain tulad ng dati. Madali din po akong dapuan ng sakit. Palaging sumasakit ang ulo at kasu-kasuan ko. Ang malala pa nito ay mas dumadami pa ang bukol sa katawan ko. Nung una ay naitatago ko pa kay Mang Conrad ang nararamdaman ko. Pero hindi naglaon ay napansin na rin niya ang estado ng kalusugan ko, Papa Dudut. Muli ay hinikayat niya akong magpa-check up sa doktor dahil takot na rin ako. Para sa kalusugan ko ay nagpunta ako sa isang health clinic. At doon ay nagpatingin. Natakot ako na baka matulad ako sa nanay ko na namatay dahil sa TB. Papa Dudut, halos nanlumo ako noon nang malaman ko kung ano ang naging resulta ng check-up ko. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Para po akong tinaningan ng buhay nang malaman ko kung ano ang sakit ko, Papa Dudut. Nang tanungin ni Mang Conrad kung ano ang sinabi ng doktor ay nagsinungaling ako. Sinabi ko na lamang sa kanya na nasobrahan ako sa trabaho at bilin ng doktor ay kailangan kong magpahinga. Hindi naman nag-alinlangan si Mang Conrad at binigyan niya kaagad ako ng ilang araw na pahinga. Sa mga araw na yon ay halos wala ako sa sarili ko. Ang hirap tanggapin na sa edad kong yon ay may malubha na akong sakit. Sa tanang buhay ko, Papa Dudut, ay first time kong maiyak. Nawalan ako ng magulang, binubugbog ako ng tiyuhin ko, naging palaboy ako sa daan, pero sa kabila ng lahat ng ito ay walang luha na dumaloy sa mga mata ko. Hindi ko akalaing isang sakit lang pala ang magpapaiyak sa akin. Hindi ako naiyak dahil may malala akong sakit. Naiyak ako dahil naawa ako sa sarili ko. Kung kailan may maayos na akong trabaho, may sapat ng ipon at malapit na ako sa pangarap kong maiahon ng mga kapatid ko kahit konti mula sa kahirapan, ay saka naman ako binigyan ng panibagong problema. Siguro nga ay wala talaga akong karapatang maging masaya. Kung sa bagay, kasalanan ko naman ang lahat.
Pinatunayan lamang nito na sa huli ang pagsisisi. Matapos ang ilang araw ng pamamahinga ay nag-decide akong magpaalam na lamang kay Mang Conrad. Nagrason ako na pagod na ako sa trabaho at hindi na kaya ng katawan ko ang araw-araw na ginagawa namin sa tapsihan. Naintindihan naman ako ni Mang Conrad. Bilang pasasalamat ay siya na ang nagbayad ng pamasahe ko pauwi sa Benguet. Nang mga panahong yon, ay gusto ko na lamang makasama ang mga kapatid ko at masakit mang iwan ay nasimulan kong pagbabago ay kailangan kong bumalik sa impyernong dati ko nang tinakasan. Wala ka wala, imong tubig, wala pa na mo dala ha. Uy, Jason! Dave? Oh, ikaw ba yan? Nandito ka na pala? Kailan ka pa umuwi? Nung makalawa pa ako dumating, Akala ko nakalimutan mo na kami. Mabuti naman naisipan mo magbakasyon. hindi ako magbabakasyon. Dito na ulit ako titira. Talaga? Bakit naman? Ayaw mo na doon sa Manila? Na-homesick ka, no? Hindi, namiss ko lang dito. Ano namang mamimiss mo rito? Eh sa pagkakaalala ko Wala pa, nga, hindi sukhang-sukha ka na sa buhay mo rito nun. Nagmamadali ka nga umalis eh. Basta, huwag mo na lang akong tanungin. Ayaw mo sa trabaho mo dun, no? Ano bang trabaho mo dun? Macho dancer? Hindi, maganda trabaho ko dun. Tagaluto ako sa tapsihan. Bakit mo iniwan? Atin-atin na lang to ha. Sa'yo ko lang sasabihin to, kaya sana sikreto mo na lang muna. Sana wala nang iba na makaalam ha. Ano ba kasi yan? Baka naman nakabuntis ka, tapos tinakasan mo. May sakit ako eh. HIV. Ano? Paano? Huwag mong sabihin pati sa Manila, nag-callboy ka. Eh kasi kailangan kong kumita eh. Hindi ko naman talaga sana gagawin yun. Kaso, kung aasa lang ako sa sinasahod ko sa tapsihan, eh, mukhang sobrang matatagalan bago ko makuha yung mga kapatid ko. Kaya, bumakit na ako. Eh ang tanong, nakuha mo ba mga kapatid mo? Hindi, di ba? Ang ending, bumalik ka tuloy dito. Ayan kasi, matagal na kitang pinagsasabihan na gumamit ng proteksyon. Sabi mo, gastos lang yun. Oh, ano kayo napala mo? Alam ko naman na kasalanan ko. Hindi mo na kailangan ipagduldulan sa mukha ko yan. Huwag mo na akong sisihin. Hindi yun ang kailangan ko ngayon. Ang kailangan ko, suporta, tol. Sorry, nagulat lang ako eh. Hindi ko alam na may pinagdadaanan ka na pala. Akala ko maayos na buhay mo dun sa Manila eh. Hindi ba wala pang lunas sa sakit na yan? Oo, wala pa. Pero marami na raw treatment ngayon para sa sakit na to. Sabi ng nurse dun sa health center na pinuntahan ko nun, kapag daw palagi akong uminom ng gamot na pang HIV, pwede raw masuppress yung virus sa katawan ko para mas humaba yung buhay ko. Ano bang ibig sabihin ng suppress? Hindi ko rin alam eh. Basta ganun. Alam mo tol, sobrang na-depress ako nung nalaman ko na may HIV ako. Akala ko talaga katapusan ko na eh. Pero, kinausap nila ako sa health center ng masinsinan. Ipinaliwanag nila sa akin na may pagkakataon Naman kay para ako imnon mabuhay ana, na o matagal dili at ka mo bumalik sa inom ana dati. sa imong hanggi. Ang kailangan lang, tuloy-tuloy Ikuan ang sa pag-inom ko doktor ng nimo, gamot. mubaba Eh, yung yun naman immune pala eh. system mo na Mabuti mamatay. naman kung ganun. Kaso tol, sobrang mahal ng gamot eh. May higit 1,000 para sa isang buwan. Yung naipon kong pera sa trabaho, sa gamot lang mapupunta. Nasabi mo na ba to sa mga kapatid mo? Sa chewin mo? Sabi ko nga sa'yo tol, ikaw pa lang ang pinagsasabihan ko nito. Wala nang ibang tao nakakaalam ng sakit ko maliban sa ating dalawa. Tsaka wala akong planong sabihin sa chewing ko tong sitwasyon ko. Wala namang paki sa akin yun. Nung bumalik nga ako dito, parang wala lang sa kanya. Tinawanan pa nga ako kasi masyado raw ako nagmamagaling. Lagi naman daw ako napala sa paglalayas ko. Bad trip. Hanggang ngayon wala pang ipinagbago yung tao na yan. Eh, ano nang gagawin mo ngayon? Kailangan ko makahanap ng trabaho sa lalong madaling panahon, tol. Kung hindi ako magtatrabaho, wala akong ipangbibili ng gamot. Gusto mong Hindi bumalik ra ba ulit na sa dating pwede gawin? na ka ng- Malaking tulong yun. Parang Hindi ra yago ba na naman pwede to eh. nga makuanan Diyan ko sa na nga duguan nakuha na. yung sakit ko tapos pababalikin mo ako dyan. Suggestion lang naman. Pero, hayaan mo. Tutulungan kita maghanap ng trabaho. Salamat tol ah. Listen, you pay monthly fees for a streaming app and the music app.
and a fitness app, and more money for a bunch of other apps, that really adds up. So why not get YouTube Premium for just 189 pesos? It's like having all those. and Wala the ra ba kaning entire bliss? world of Diretso ra YouTube ba ka kuan na? on your Kagwanga wallet. ka na. Your wallet will thank you. If wallets could talk. Jubo! YouTube Premium. Try 1 month free. Saan na siya? Salamat tula. Pulburon daw. Papa Dudut, isa si Jason sa mga taong may tuturing ko ng Oras na eh. pinakamatagal na kaibigan kaya siya ang pinagkatiwalaan ko tungkol sa sakit ko. Ngay kalat-kalat. Pero sobrang laki ng pagsisisi ko na sinabi ko pa sa kanya ang katotohanan. Matapos kasi ng pag-uusap namin ay mabilis na kumalat sa lugar namin ang balitang meron po akong HIV. At dahil dito ay pinandirihan ako at iniwasan ng mga tao na para bang ang karamdaman ko ay parang sipon na madali lang makahawa. Ang pinakamasakla pa rito, maging ang mga kadugo ko ay nagsimulang lumayo sa akin. Ang mga kapatid ko ay natakot ng malamang may nakakahawa akong sakit. Ang tsuhin ko naman ay mas ipinamukha lang sa akin na wala talagang saysay ang buhay ko dito sa mundo. Hanggang sa ngayon, ay naaalala ko pa ang komento niyang sa murang edad ay kinukuha na ako ng Diyos dahil wala daw akong silbi sa lipunan. Hindi pala maganda ang pakiramdam, Papa Dudut, kapag tinalikuran ka na ng buong mundo. Sobrang sakit na naiwan akong mag-isang lumalaban sa sakit ko. Ilang buwan din akong pinanghinaan ng loob at nawala ng ganang magpatuloy at tila ba hinihintay ko na lamang ang katapusan ko. Wala naman akong magagawa dahil sa ginawa ni Jason ay wala nino man ang may gustong tumanggap sa akin sa trabaho. Hanggang sa muli kong naalala si Mang Conrad at kung paano niya paulit-ulit na sinasabi na nakikita niya ang sarili niya sa akin. Naisip ko na paano kung gawin ko rin siyang inspirasyon na kaya niyang magpursige at ibangon ang sarili. Sa tingin ko ay kaya ko rin sundin ang landas na pinagdaanan niya. Sinubukan kong tulungan ang sarili ko. Nagpatuloy ako sa araw-araw na gamutan. Sinikap kong maghanap ng trabaho. Inalis ko sa sistema ko ang mga bagay na maaaring ikasira ng kalusugan ko tulad ng pag-inom at paninigarilyo. Nagsimula akong kumain ng masustansya at mag-exercise. Hindi ko inintindi ang mga tao sa paligid ko. At dahil dito ay muli ako nakaramdam ng pag-asa. Lalo na ng isang araw ay muling magpakita sa akin ang panganay naming kapatid na si Ate Lala. Palihim niya akong pinuntahan sa Benguet at kinumusta matapos mabalita ng sakit ko. Doon ay binahagi niya sa akin ang plano niya na gusto niya kaming kunin sa Baguio kung saan siya kasalukuyang naninirahan. Marie, ano? Tulog mo ba siya? Oo, bagsak na si Uncle. Hindi na magigising yun kasi lasing na namang umuwi eh. Nakahanda na ba yung mga gamit niyo? Oo, kuya. Saan ba kasi tayo pupunta? Aalis na ba tayo rito? Maglilipat tayo sa Baguio. Baguio? Saan naman tayo titira doon? Kay Ate Lala. Si ate? Alam mo na kung nasan si ate? Nakausap ko siya nung Webes. Nabalitaan niya yung tungkol sa sakit ko. Nabasa raw niya sa Facebook. Bakit hindi man lang siya nagpakita sa amin? Huwag ka na magalit. Hindi siya nagtagal dito. Ayaw raw niyang makita si Uncle Arnold eh, kaya saglit lang siya. Sinabihan niya lang ako na mag-impake tayo tapos susunduin niya tayo ngayong gabi. May bahay ba siya doon? May paupahan daw yung kalibing partner niya eh. Pwede raw tayong umupa doon sa kanila. Siya magbabayad tapos susubukan niya raw ako ipasok doon sa pinagtatrabahuhan niyang bar. Nakakatuwa naman. Mabuti na lang hindi pa tayo tuluyang kinalimutan ni ate. Kung makita mo lang sana kung ano nang itsura ni ate ngayon. Hindi na siya tulad nung dati. Mukha na siyang mayaman. Talaga ba? Oo. Pero nagalit ako sa kanya nung nakita ko siya. Kasi nagtampo ko sa kanya na iniwan niya tayo eh. Yung pala, ginawa niya lang yung ginawa ko noon. Umalis siya para kumayod at mag-ipon para sa atin. Eh paano si Uncle? Bakit mo pa siya poproblemahin? Eh wala naman siyang naitulong sa atin. Di ba? Sukong-suka nga siya sa atin simula pa noon. Kahit na, kamag-anak pa rin natin siya. Maniwala ka sa akin, Marie.
Mas matutuwa pa yun pagkagising niya bukas at makita niyang wala na tayo dito sa bahay niya. Pero naaawa pa rin ako sa kanya. May iwan siya mag-isa eh. Gusto mo ba siyang samahan? Ikaw ang bahala. Sige, magpaiwan ka na lang dito. Hindi naman sa ganun, kuya. Alam mo, nung wala ka, kahit lagi siyang galit, hindi niya kami pinababayaan. Masama man siya sa paningin natin, maraming man siyang pagkukulang, pero nandyan siya kung kailan kailangan natin siya. Wala namang tao na ubod ng sama eh. Minsan, yung galit lang kasi natin sa kanyang nananaig. Hindi lang natin nakikita yung mga mabubuting bagay na nagagawa niya. Alam mo ba kung bakit ganun na lang kagalit si Uncle Arnold sa atin? Kasi bigla siyang nabigyan ng responsibilidad ng hindi niya inaasahan. Isipin mo binata ka tapos bigla-bigla may 6 na bata ka nang kailangan buhayin. Ang hirap. Suggestion ko nang ikwento sa akin ni Peter ang naging pagtatalo nila ni Myra. Niyaya niya raw kasi si Myra sa isang family gathering pero ayaw nitong sumama kasi lagi raw pinapansin ng pamilya niya ang makeup at ang maikling suot ni Yan Myra. na, kabalo kang naapa kay Alam mo parehas na parehas kayo ng sinasabi ng ate ko. Minsan lang naman daw sumama si Myra sa mga family gathering namin, bakit hindi pa raw siya mag-adjust ng konti? Kaya lang nang sinabi ko yan sa kanya, muntik na kaming mag-break. Kesyo, yun daw siya, at bakit niya raw babaguhin ang sarili niya para sa ibang tao? Natatawang sagot naman sa akin ni Peter. Pero hindi naman ibang tao yung pamilya mo eh. Hindi niya ba naiisip na kung kayo talaga Yubo. Isti man na siya naminaw mo papadudot If you drink lemon and cucumber water every morning, what happens to your body? First, you'll promote weight loss. And lemons and cucumbers are known for boosting metabolism and burning unhealthy fats. Please save this video to your phone to prevent it from disappearing.